mga Pinoy sa Genova at Rapallo na matagumpay ang nakaraang halalan sa Pilipinas. May report si Yasmin Badil. Nagpisa ng pasasalamat ang hingalay ng Filipino community sa Genova para sa tagumpay ng nakaraang eleksyon. Para sa kanila, tunay na boses ng nakararami ang nangibabaw sa makasaysayang halalan 2010. Ayon sa Pangulo ng Filipino community, matamit na raw ang mga botante ngayon dahil marunong ng pumili ng mga kandidatong may malinis na pangalan. Mataas din daw ang ekspektasyon ng mga OFW dito sa Genova kay Senator Benito Aquino III. Inaasahan raw nila na sila ang magbibigay pansin sa kalagayan ng mga OFW na pinaguri ang mga bayani ng bayan. Sana naman sa administrasyon Nonoy, ito ang kanilang unahin. Ang OFW, bigyan nila ng isama nila sa pinakamahalagang issue sa darating na panunungkulan ng 6 na taong panunungkulan ng ating bagong presidente. Sa Rapallo naman, masaya ang mga Pinoy dahil payapa ang halalan. Maluwag ang pagtanggap ng mga tao sa naging resulta. Okay naman. Kaya nga masaya naman kami sa naging resulta na. Alis Jenjian? Kung sino man ang nanalo, gawin nila yung dapat nilang gawin. Umaasa din sila na kahit mabawasan ang pagiging talamak ng korupsyon. Para sa Balitang Europe at Yasmin Badillo, Italy. Git-gitan pa rin ang labanan sa vice presidential race sa pagitan ni Senator Mar Rojas at Makati Mayor Jejomar Binay. Marami ang nagulat sa pangunguna ni Binay, lalo na yung mga dating taga Makati na nandyan na sa Italy. Umaasa silang malaki ang magagawa ng alkalde sa Pilipinas sakaling siya ang may proklamang vice-presidente. Report si Yasmin Badillo. Labis ang tuwa ni Aming Laila Canopol sa posibleng pag-upo ni Jejomar Binay bilang vice-presidente ng Pilipinas. 30 taon na siyang OFW dito sa Genova pero isinilang at lumaki sa JP Rizal Street sa Makati. Kahit daw nasa abroad siya, alam niya lahat ang nangyayari sa Makati dahil doon pa rin nakatira ang dalawa niyang anak, mga apo at mga kaibigan. Unang-una, sa senior citizens, meron mong free medication, meron mong discount sa medicine, meron mong discount sa transportation, meron discount po sa restaurant, at meron mong libre sili. Increase din po niya ang mga guro sa eskwelahan po. At saka pinagaganda po niya ngayon ang ibang ng katulad po ng Makati, Hospital po ng Makati. Maganda rin daw ang pamamalakad ni Binay sa ng City Hall. Ayon sa mga kaibigan niyang nagtatrabaho doon. Maging sa pagpapasunod sa mga local government officials ay mahusay rin daw si Binay. Positibo rin si Aling Laila na kayang gawin ni Binay sa buong Pilipinas ang mga nagawa nito sa Makati. Kung ang mga tao mo na ang iisipin ho ay yung nagawa ni Binay sa Makati ho, malaki pa ho talaga ang magiging bantadyo ni Mayor Binay. Dahil alam ko si Mayor Binay ay makamakaho siya. Meron lang po siya talagang ugaling istrikto para higit na umundag ang bayan natin. Hindi lamang ang Makati, kundi ang lahat ng bayan sa Pilipinas. 3 taon na lamang at uuwi na siya sa Pilipinas for good. Umaasa siya na makikinabang siya sa mga proyekto ni Binay. Lalo't anak daw nito ang bagong mayor ng Makati na si Junjun Binay. Kung sino man daw ang maiproklama sina Senator Mar Rojas at Mayor Jejomar bago matapos ang buwan, handang sumuporta ang mga OFW dito sa Genova. Ang importante raw ay makita sa gawa ang mga pagbabagong ako nila. Para sa Balitang Europe, Genova, Italy.